Hi guys! Welcome back sa aking channel. At ayan, magbablog tayo and tungkol sa aking life and nabasa niyo naman siguro sa title. So, mag-a-advertisement muna tayo bago natin ituloy ang vlog. Hi guys! Nagbabalik tayo ulit. May problema kasi nung time na sa tatay ko, nagka-demensya siya. Demensya ba? Parkinson. Parang ganun. Tapos, ang hirap kasi nananakit. Nananakit siya. Hindi lang sa salita. Physical. Physical siyang nananakit. Kaya, hindi maganda guys. Ang hirap. Ang hirap pakibagayan ng ganun na matanda. Pinipilit ko lang guys, pero mismo yung katawan ko masakit. Yung kalamnan ko masakit. Ganun, pinipilit ko lang. Tas lumalaban tayo sa buhay, ganyan. Pati rin sa laundry, lumalaban din tayo sa buhay, ganyan. Ang alam lang kasi ng iba, ang kwento ng buhay mo. Hindi nila alam yung nararamdaman mo. Yun ang mahirap. Actually, kinakaya ko lang. Ang hirap. Tapos nagulat ako, babastunin ako guys. Parang sabi ko, my God. Sabi ko, ganito ba yung may Parkinson na elder, mapanakit? Kasi ang alam ko, yung mga nagpa-Parkinson, hindi nananakit. Ewan ko ba? Kaya kinakaya ko lang guys. Ay, ang hirap. Pero, positive lang din ulit ako. Bahala na. Kaya, ayun guys. Ganun ang buhay. Pero, hindi ko naman ninanais na maging ganun yung buhay. Na maging ganun buhay ko. Masakit, kalamnan ko, lalo na yung dito ko. Parang nabigla ako magbuhat. Masakit. Tama naman yung pagbuhat ko sa tatay ko. Pero, iba talaga guys. Iba. Ano siya, mapanakit na matanda. Sabi ko nga sa kanya sabi ko, magpakabait naman kayo kasi yung edad nyo, last trip na. Sabi ko, pakabait kayo. Hindi yung kung kailan kayo tumanda, dun kayo nagiging mapanakit. Sabi ko, mapanakit na nga kayo nung bata pa kami. At ako ang saksi dyan. Kasi nga, bugbog sarado ko, laki ako sa bugbog. Kaya, kinuha ako ng lola sa probinsya. Inalagaan niya ako. Yung hika kong to, nakuha ko to sa pangbubugbog niya. hindi siya yung tatay na tinatawag na mapagmahal. Alam niyo guys, mga Janakis, naiinggit nga ako eh. Kaya mahalin ninyo yung magulang nyo kasi yung magulang ko pinipilit kong mahalin pero wala eh, mapanakit. Pero laban lang. Sabi nga nila, there's always a rainbow pagkatapos ng bagyo. Yun, always a rainbow after the rain. Sana sa buhay naputol yung guys, yung video. So, ito yung continuation. So, yun. Lumalaban lang tayo sa buhay. Kahit hirap na tayo. Pero, tibayan lang. Tibayan lang ng loob. Kaya kayo, swerte kayo guys na may mapagmahal kayong magulang. Mahalin ninyo. Hindi yung ang bait-bait na magulang nyo tapos sasagutin nyo sila. Medyo dumilim kasi may sasara na ako ng pinto.
Kaya mahalin yung magulang nyo dahil mabait sila. Yung sa akin, ang hirap. Pinipilit kong mahalin pero hindi ako mahal. Pero sige lang. Laban lang. Laban lang si bakla. Wala tayong magagawa eh. Yan ang nakagis na natin na ama. Kaya yun guys, mahalin ninyo magulang nyo. Maikli lang to na vlog. See you on my next video. Guys, andito tayo ngayon sa labas ng shop. At tayo ay magsasampay. Ang sampayan, ayan, nasa likuran ko. At mukhang uulan. Bahala na. Igilid na lang natin mga guys. Igigilid natin ang bakal. So, igigilid ko yung bakal muna. Ayan, tinanggal na natin yung harang dito. So, sasampay na tayo. Hi guys, naputol yung pag-vlog natin kasi tumawag yung tita ko sa Makati. Mamaya kwento ko sa inyo. And although may mga times na hindi naman pwedeng ikwento, pero syempre i-share ko na lang din para may idea kayo na kung mangyari man sa inyo, at least masusolusyonan ninyo. So dyan lang muna kayo. Hi guys, mga kachinakis. So ayan, nandito tayo. So pupunta tayo dito sa kabilang banda. Ayan. So yun nga, yung aking kinikwento guys. Ayan, may tindahan pala yan dyan. Yan, yung may trapal na yan. Ito yung kalsada. Papasok yan dito sa amin. Tapos yun nando dun sa dulo, yung blue and yellow na yan, yung nakikita niya sa dulo. Ano yan, Uncle John. Dati siyang mini stop. Nag-rebrand. So, ayun guys. Ang sasabihin ko sa inyo pala is, yun nga yung sa tinawag ng tita ko. So, tinawag ng tita ko sa akin yung problema ng kanyang helper. Kasi nga, nung isang beses, hiniram namin yung helper niya.
Tapos, binigyan namin kasi syempre kawawa naman. So, nagpalinis kami ng bahay, ganyan and everything. So, ikaw bilang tao, nung time na nangailangan yung helper niya, sabi, i-Gcash ko daw siya. So, sabi ko, okay, sige, i-Gcash kita. Magkano ba? Sabi niya, kasi meron daw gusto siyang gawin sa bahay na hindi niya natapos linisin. So, ako naman, pumayag naman din ako. Sabi ko, okay, sige, i-Gcash kita. Magkano ba ang pamasahe? Sagot naman siya, mga 500 daw. Sabi ko, oh sige, okay. And then afterwards, nung pinadalan ko na siya ng 500 through Gcash, so, ang binigay niya number yung number nung kaibigan niya. So, syempre, tinawagan ko yung kaibigan kung active ba yung number na pinadala nung helper na tita ko. Di, sabi ko, okay. Sabi ko, since active naman yan ba yung Gcash number mo rin? Sagot naman din siya, yes. So, okay. So, pinadala ko. Okay. So, maawain lang talaga si bakla. So, pinadala natin. Yung kahit sabihin natin 500 pesos yun. Pinaghirapan kasi yon. Pinaghirapan ko. Kahit sabihin natin 500 pesos yan, dugot pawis yung binuno ko dyan. Although sabihin natin maliit na halaga, but no. Sa pangloloko, walang maliit na halaga. Kahit maliit na halaga man yan, once na nang loko ka ng tao at kinuhaan mo ng pera, pangloloko yan. Kahit sabihin natin halagang mababa lang yan. The fact na mababa yan, kahit sabihin natin 250 man yan, 500, 150, 180, but still, niloko mo yung tao para makakuha ka ng pera, pangloloko pa rin yun. Kasi ang tinitingnan doon, yung ugali. Okay? Yung ugali, hindi yung halaga. Ang tinitingnan doon, yung pag-uugali, hindi yung halaga ng pera na nawala. Ang tinitingnan doon, yung pag-uugali ng isang tao na kaya niyang mangloko. So, yun. So, yung helper na to, okay, sige, pinadalan ko. 500, naawa ako, okay. So, sige, pinadala ko siya. Pamasahe daw kasi pupunta daw siya dito. So, inantay ko na tumila daw yung ulan. So, tumila naman. Nung tinanong ko naman yung isa kong friend, chinat ko, wala na bang ulan dyan sa Makati? Namaya, tumila na daw, humina na. Kakayanin, habi ko, kakayanin na bang bumiyahe? Tapuin nga ako, guys. Dali. Sabi ko, kakayanin na bang bumiyahe yan? Kapag kaganyan. Sagot naman yung friend ko, pwede nang bumiyahe, actually. Kakayanin naman. Tapos yun pala, sa kabilang banda, nung nakausap ko yung kaibigan nitong helper ng tita ko, nung pinadalan ko na daw ng pera, bigla daw nag-aalangan. Sabi ko, oh my God. So, kinukutuban na ako. Bakit bigla ka mag-aalangan porket nakuha mo na yung pera na sinabi mong pamasahe mo yan? 'Di ba? Bakit ka bigla mag-aalangan? Conforme na lang kung meron kang balak gawing pangloloko. Kaya, magagawa ka ng dahilan na nag-aalangan ka. So, sa madaling sabi, to cut it short, nakuha niya at hindi siya sumipot. So, kwento ko sa tita ko yung nangyari dahil helper niya yon at kailangan niyang malaman dahil yun ay nasa sakupan niya, yun ay tauhan niya. Ayokong mang-bypass ng tao, kaya pinaalam ko sa tita ko yung pangyayari na kinulit-kulit ako netong helper niya na meron daw tatapusin na lilinisin niya. At ako naman, dahil nakita ko naman yung kanyang ginagawa at meron nga talagang naiwan dito na hindi pa niya tapos, so sinabi ko rin sa tita ko, nagpatotoo din ako na merong isang dito, bodega na hindi niya tinapos. Although kalagitnaan na siya ng arrangement, umuwi na siya. Kaya yun ang binabanggit niya sa akin, tatapusin daw niya. So sabi ng tiyahin ko, okay. Sabi ko, and ipapaalam ko rin naman yan sa inyo, tita, before ko padalan. Kaso, kinulit-kulit ako ng helper mo. Pinadalan ko na ng pera and all. Tapos chinat ko kung kamusta na siya. Dahil nag-aalala ko overnight, nag-aalala ako, hindi man lang nag-chat, nagpasabi or whatever.
alam mo yun, yung parang, yung respeto na lang sa taong nagpadala ng pera sa'yo, na sinabihan mong pamasahe mo, tapos hindi ka makakarating sa ganong araw, na pinangako mo, ganong araw ka rin pupunta. 'Di ba? Yung mayroong nag-antay sa'yo, na pinag-antay mo, the fact na may pinaantay kang tao, tapos hindi mo sisiputin, samantalang nandun yung tao nag-aantay, it's a very, very no-no red flag. So, yun. Nangyari na. So, tinawagan pa rin ako ng tita ko dahil hindi makaget over. Dahil alam mo naman, pag elders, paulit-ulit yan minsan, hindi makaget over sa pangyayari. Ayun, so sabi kong ganun, okay. So, nangyari na. Sabi ko, tita, huwag mo na lang pansinin para hindi ka ma-high blood. Kasi ako, naniniwala ako, may karma ang lahat. 'Di ba? Kung anong ginawa sa iyo, babalik 'yun sa kanya. Madali ang karma, mabilis. Lalo na ako pa, gagawa niya ng karma. Nako, sa panahon ngayon, pinagdarasal ko siya na sana matauhan siya sa pinagagagawa niya. So, yun guys. Yun ang ginawa ko. Mahaba pa rin pasensya ko. Sinabi ko dun sa tita ko na yun ang ginawa sa aking panloloko ng helper niya. Na minamadali akong padalhan siya ng pera. Yun pala malaman-laman ko dahil nasa lamay siya ng kaibigan niyang namatay. Syempre guys, ano yung papasok sa isip niyo pag lamay? 'Di ba mayroong pasugalan 'yan? So iniisip ko kagad, baka nangangailangan siya pangpuhunan para meron siyang pangtaya sa sugal. Hindi yun yung nangangailangan siya para pamasahe. 'Di ba? Yun. Kaya na-stress yung tita ko ng todo. At ako rin, na-stress din. Na-stress kaming lahat. Diyos ko. Yung parang hindi mo lubos akalain na yung taong yun na trusted mo, magagawa yun sa'yo. Kasi trusted ko siya eh. Kasi siya yung kasama ko noon na sumali ako noon dati sa Patimpalak contest sa National TV sa Showtime. Sumali ako doon. Miss Q&A, sumali ako noon. Kasama ko siya. So, all throughout, nung nakikilala ko siya ng mga taon na yon at ilang taon ko na rin nakilala yan siya, syempre, andun yung tiwala eh. Nag-build ka na ng tiwala, di ba, sa tao na yun. Tapos, kilala mo na yung pag-uugali, ganyan, and all, ganyan. So, andun na yung respeto mo rin sa kanya. Pero ang masaklap kasi, hindi kanya nerespeto. 'Di ba? Ang sakit. Yung parang, ba't may taong ganun? 'Di ba? Yung parang, hindi ba sila makonsensya sa ginagawa nila? Yung parang, hindi ba sila kilabutan? Yun na lang. That's the word. Hindi ba sila kinikilabutan sa ginagawa nila? 'Di ba? Yung parang, sabi ko nga eh, ano ba? Professional ka na ba mangloko ng tao? Yung huhut-hutan mo ng pera, ginanon ko siya. Sabi ko, magdasal-dasal ka kasi grabe yung kasalanan mong yan. Parang hindi ko lubos akalain na ikaw yung taong makakagawa sa akin yan. Yan ang sabi ko sa kanya, sa helper ng tita ko. And take note, ang reaction lang ng lola nyo is wala. Diba, nakakagalit? Anyway, parang sinusubukan nga yung pasensya mo. Tapos, 'di ba, no reaction ang lola mo. Yung sinabi mo 'yun, tapos no reaction ang lola mong 'yun. 'Di ba, nako. Kung pwede lang tamaan siya ng kidlat, tamaan na, 'di ba? Yung the fact na I know, nagtatrabaho din siya dahil helper siya na tita ko. So, dapat alam niya yung halaga ng pera. 'Di ba? Dapat alam niya 'yon. Kasi helper siya eh. Assistant siya, kumbaga, ng tita ko, sa bahay ng tita ko. So, dapat alam niya ang halaga ng pera, na hindi ganun-ganun kadali ang pera. Pinaghihirapan yan. 'Di ba? Yung, kahit sabihin natin meron kang gustong suportahan na kaibigan, kahit sabihin natin papadalan mo, syempre, nag-aalangan ka pa rin kasi pinaghirapan mo yon. Tapos, pag sinabi ng kaibigan mo sa'yo, heheramin niya, dahil nangangailangan siyang pamasahe, di ba mag-aalangan ka pa rin kasi maiisipin mo, mababayaran ba ako neto?
Kasi ang sabi niya, hiram, 'di ba? Yung iisipin mo, babayaran ba ako nito? Tapos mauuwi na lang sa thank you ang lahat. O 'di ba? Parang ay nako, ewan ko na lang. Basta parang kagaya yan ngayon sa pinag-uusapan sa Senado, 'di ba? Hindi nila pera, nilulustay nila, 'di ba? Hindi pa sila kilabutan sa ginagawa nila na hindi nila pinagpaguran yung pera pero sila ang nakikinabang, 'di ba? Parang ganun din. Ganun din yung nangyari sa akin ngayon. Dahil yung helper ng tita ko, grabe, napaka-professional sa pangloloko. Yun pala, nalaman ko rin sa tita ko na biktima na rin pala siya niyan ng helper niya. Mabait lang talaga tita ko kasi binahay pa rin niya dahil wala daw matutuluyan. Pero kung ako yon, pinaalis ko na para walang gulo. Kasi ayoko ng ganon, yung parang binahay mo pa rin pero ginagawa ka ng tanga. 'Di ba? Yung nahuthutan ka na't lahat, niloko ka na. Tapos maaati mo pang patirahin, 'di ba? Parang ano ba? Niloko ka na eh. 'Di ba? Ewan ko ba? Mabait lang talaga ang tita ko. Kung pwede nga lang tayuan siya ng monumento as bayaning martir, pwede na. 'Di ba? Tapos kagabi na problema pa ako dahil yung tatay ko mapanakit. Ay nako. Di ko naman lubos maisip bakit ano ba nangyayari sa mundo ngayon. Hirap. Ang hirap guys. Dami nating pinoproblema, dami nating pinagdadaanan. Yan, naglagay tayo ng efficacent oil kasi para sa ubo ko. Ang hirap ng ubo ko eh kasi parang tuyo, dry. Ayan guys, pumuputi na yung kilikili ko. 'Di ba? Pumuputi. May konting tumutubo lang na buhok. Pumuputi na siya oh. Ito na lang, yan na lang. Yan na lang yung papuputiin natin. Ito, ayan. Although, ito, maputi na siya. Ito, kalahati. Pag ganon. Yan. Ito, nasa ibabaw na lang. Ganon din yung kabila. Etong ibabaw na lang din. Ito, maputi na. Diba? Galing ng tawas, no? Nagtatawas talaga ako. Yung natural. Yan. So, ayun, balik tayo dun sa pangyayaring yun. Wala na tayong magagawa, nagawa na. So, ang tanging magagawa natin is ipagdasal na lang natin sila na matauhan sa ginagawa nila. 'Di ba? Dahil hindi naman nila pera yung nilulustay nila. Hindi nila rin pinagpaguran 'yon. 'Di ba? Yung hindi sila marunong masawata sa ginagawa nila. 'Di ba? Nakakalungkot guys, mga Junakis, na may mga ganong tao na kaya nilang lokohin yung kaibigan nila. Ako, kaibigan ko yon, syempre, kasi kilala ko na yan ng ilang taon, yung helper ng tiyahin ko. Diba? Yung parang of all the people, siya pa. Diba? Pwede naman sana kung ibang tao yun, kaso nga lang, mali pa rin. Bakit sila nang loloko ng tao, diba? Pero itong kaibigan mo, yung tinuring mo na siyang parang kapatid mo, diba? Yun na yung turing mo, parang kapatid mo na siya, tapos, ay, ewan ko ba.
Di bale may karma naman. Although hindi naman natin hinihiling, pero may karma talaga. Sabi nga sa kasabihan, kung anong itinanim mo, siyang aanihin mo. Meaning to say, kung anong ginawa mo sa kapwa mo, siya ang aanihin mo someday. Pero hindi na yan someday. Kasi magiging ano na yan, maya-maya or soon. Kasi mabilis na ang karma ngayon, as in. Sinasabi ko yan. Kaya nga sabi ko sa tatay ko, yung mga salita niya na masasakit. Kasi ganyan yung tatay ko eh. Yung kahit sa mga katrabaho niya dati sa eroplano. Kasi mekaniko siya ng eroplano. Ayoko nilang banggitin yung kumpanya. Meron siyang parating ginaganyan ng mga empleyado under niya. Kasi mataas yung katungkulan niya. Yung parang hindi naman nagpa-power trip. Pero yung alam mo yung konting pagkakamali, bigla na lang niyang sisigawan. Siyempre tao yun, bakit mo sisigawan? Pwede mo naman kausapin ng kayo-kayo lang, di ba? Ganon kasi ako, na kakausapin kita na yung tayo lang, di ba? Kaso kapag hindi na madala sa mabuting usapan, sisigawan talaga kita dahil ayaw mong makinig, di ba? Yung ganon. Pero kung madadaan pa sa mabuting usapan, kausapin kita na maayos. 'Di ba? Yung tatanungin kita, ano nangyari? Ba't ganun? Kaso ang tatay ko hindi. Siya yung taong talagang pinaiyak niya yung mga katrabaho niya doon dati na ibang lahi. So kaya siguro naging ganyan tatay ko, siguro merong nangkulam sa kanya. Kasi sa ibang bansa siya noon uso sa ibang bansa yung mga tawag dyan, budo-budo na yan. Kasi meron siya mga katrabahong Aprikano. So, syempre, ang Aprikano, marunong yan. Nature nila yan. Yung gumawa ng budo-budo. Kasi kung isa-search mo, i-research mo, Africa at mga Nigerian people, marurunong sila niyan. Yung magbalik ng karma mo, kung anong ginawa mo sa kanila, marunong sila yan. Kung meron tayo ditong mga mangkukulam, sa kanila mas malala. Kaya yun ang sabi ko sa tatay ko, hindi ka pa natakot. Sa ibang bansa ka pa talaga na ganyan. Ayun, kaya siguro, nung pag-uwi niya galing ibang bansa, naging ganyan na siya. Nanginginig-nginig yung kalating katawan, tapos yung kalating katawan parang hindi na mawarin. Parang sabi ko, ano ba to? Sabi ko, feeling ko hindi na yan magagamot ng gamot. Spiritual na yan. Kaya yun ang sabi ko sa tatay ko na magkumpisal ka, maghahanap tayo ng pare, mangumpisal ka, para at least mapatawad ka ng Panginoon sa mga ginawa mo noon, sa mga tauhan mo. Kasi yung mga tauhan mo, kahit tauhan mo yan, hindi mo nabili ang kaluluwan yan para pahiyain sa ibang tao. Diba? Kasi hindi porque tauhan mo yan, gaganon-ganonin mo, diba? Yung parang, Diyos ko, aywan ko na lang. Hindi ko lubos na isip. Ba't may mga taong ganyan? Ano lang talaga tayo, tikom lang bibig natin sa mga ganyan. Pero, alam niyo yun guys, diba? Yung parang, Diyos ko, alam niyo naman yung ibig ko sabihin, diba? Yung parang, Diyos ko, aywan. Hindi ko naman lubos maisip. Kaya yun. So, meron pala tayong pinakain. A lighter moment muna. Ayan, yung mga ibon na nandoon. Pinakain natin ng tinapay. Kasi nangihingi ng tinapay. Kanina pa nandyan sa may pinto. So, hinagisan ko ng tinapay. Hati sila. So, anyway, ayun. Shout out dyan sa mga taong mapanglamang sa kapwa. Yung mga ganyan. So, yun guys. Kung bago ka sa aking channel, dito ko na tatapusin ang vlog. And kasi second vlog na to. So, dito ko na tatapusin. So, kung bago ka sa aking vlog,
don't forget to hit the like kung magustuhan mo, and kung gusto mo ma-share, sige go. And then kasi may life lesson naman ito, and yon, and then kumbaga, kung silent viewer ka naman, kung gusto mo subscribe, sana mapindot mo yung subscribe para updated ka sa talakayan natin sa mga susunod na video. Ayan. So, maraming salamat ulit sa inyo sa panonood ng maikli man lang na pagbablog ko. And sana may natutunan kayo for today's video. Ayan. So, thank you guys sa inyong malasakit and sa inyong support. Maraming salamat. So, once again, I'm happy to say na yun nga, andito tayo, nagmamalasakit sa kapwa, and ayoko lang na ginagawan tayo ng something na yun nga, nilalamangan tayo. Diba? Ayoko lang yung ginagawan tayo ng panglalamang. So, ayun guys. So, kung bago ka sa channel ko, don't forget to hit the like, share, and subscribe button para updated ka sa mga susunod na video natin. So, yun guys. Thank you for watching. And, see you on my next video. Nagpapakain kasi ako ng ibon kaya nakatingin ako doon at may hinagis akong tinapay na maliliit. Sige guys!